Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. Sabi ni Jesus, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit, sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan. Mas marami kaysa una, ngunit ganun din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inihagis sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at papaupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Sa ebanghelyong ating napakinggan ngayon, ipinapakita sa atin mga bata kung paanong ipinagkatiwala ng may-ari ang kanyang ubasan sa mga magsasakang umupa rito. Ngunit nang anihan na, ang mga ipinadalang utusan ng may-ari ay pinatay ng mga magsasaka. Kaya sa huli, ang kanyang anak na mismo ang pinadala ng may-ari sa pag-aakalang igagalang at pakikinggan nila ito. Ngunit, ang malungkot sa kwento mga bata ay naging marahas pa rin ang mga magsasaka at sadyang pinatay ang anak ng may-ari. Sa kwento, ipinapakilala ni Kuya Jesus ang Diyos Ama bilang may-ari ng ubasan na nagtitiwala at ibinigay ang lahat ng biyaya sa atin. Ngunit tayo na kumakatawan naman sa mga manggagawa ay sinuklian ng Diyos ng paglapastangan at pagsuway, pang-aabuso sa kanyang biyaya at kabutihan at pag-aastang sa atin ang lahat ng bagay. Maging ang isinugo ng Diyos Ama na si Kuya Jesus ay hindi kinilala ng tao at hindi pinakinggan. Ang turo ng simbahan ay nagsasabi sa atin na ang pagsampalataya sa Diyos ay kaisa ng pagsampalataya sa kanyang sinugo. Ang mahal na anak na lubusang kinalulugdan. Winika ng Diyos sa atin na siya'y pakinggan natin. Tinuturuan tayo mga bata na maging katiwalang kumikilala kay Kuya Jesus sa pamamagitan ng pagsampalataya, pakikinig at pagsunod. Maging tapat tayong lingkod sa Kanya at sa ating mga tungkulin. Lahat ng mayroon tayo, panahon, talino at yaman ay pinahiram at ipinagkatiwala lamang sa atin. Ang Panginoon ang tunay at talagang may-ari. Dahil Siya ang may-ari, may tungkulin at pananagutan tayo sa Kanya sa lahat ng pinahiram at pinagkatiwala Niya sa atin.
Alisin natin ang ating pagkamakasarili na siyang dahilan ng kawalang utang na loob natin sa Diyos na nagmamagandang loob lagi sa atin. Paano tayo magiging katiwalang kumikilala kay Kuya Jesus? Maging masunuring anak tayo sa ating magulang. Bilang estudyante, maging tapat tayo sa ating pag-aaral at bilang anak ng Diyos, kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagiging mabuting kapwa at kaibigan sa lahat.